Tinalakay sa pagdinig ng Senado ang mga mungkahi ng civil society organization sa mga dapat na gawing priority program sa proposed 2026 budget. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Vel? Naomi, ongoing ang public hearing ng Senate Committee on Finance kasama ang civil society organization, kung saan pinapakinggan at tinatalakay sa Senado ang mga mungkahi ng civil society organizations sa mga dapat na gawing priority program sa budget. Kasama sa pinag-usapan ang mahigit 240 billion pesos na program funds o sa HGAB ang proposed 2026 budget na aprobado na House Committee. Posible na daw na magsilbing shadow budget para sa mga maanumalyang proyekto. Kaya kailangan na may master plan para sa mga infrastructure project kung saan ito ay magiging transparent, science-based at people-centered. Dapat din hindi patron-client ang approach ng mga government services kagaya ng guarantee letters. Sa halip, dapat patibayin ang PhilHealth at Universal Healthcare Law. Palakasin ang rights-based at rules-based program kagaya ng Zero Balance Billing, Pantawid Pamilyang Pilipino program kung saan bukas para sa lahat ng kwalipikadong nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. Ang constituents natin nagla-line up ng matagal sa mga offices ng politiko. And ang nangyari kasi yung politiko nagiging parang Diyos siya kung sino bibigyan o hindi bibigyan at magkano bibigay, no? So we're giving the power of life and death to the hands of the politician, no? Which is not the right thing to do, no? Kasi dapat the system helps our constituent. Ipresenta din sa Senado ang budget transparency server, kagaya ng bettergov.ph na nagsisilbing budget tracker at PhilJet, kung saan makikita ang awards data. Suportado naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian ang mungkahi ng organisasyon na gawing mas user-friendly ang budget monitoring site, kagaya ng tumbong sa Pangulo para makipaghikayat o makapaghikayat ng citizen budget participation. Tinalakay din kanina ang pagtugon sa mga programang pang-edukasyon at palakasin ang procurement and quality assurance program para sa mga classrooms, pag-deliver ng textbooks at iba pang kagamitan. Mungkahi din na gawing localized at decentralized ang classroom construction habang sumusunod sa standardized design para maiwasan ang backlog sa mga proyekto. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Vel Custodio.